diskarte kapag day off. Ayun nga, may sandwich dito sa bahay. So, kumuha ako ng 2 piraso. And ito na yung breakfast and lunch ko. Hindi ka naman magugutom kasi nasa kwarto ka lang. Lalo na ngayong maulan dito sa Hong Kong. Mas maganda magstay ka na lang sa bahay. Less gastos pa. Pwede naman ako magluto pero nahihiya kasi ako. And minsan inaalok din nila akong kakain kapag nandyan sila. Pero nahihiya din ako. So, minsan kapag dinner, lumalabas ako para kumain. Pero pag umaga, tsaka tanghali, dito lang ako sa kwarto. Tapos yun, meron tayo dito sandwich, ito. Mura lang ito guys. Bumili kayo ng mga ganito. Palaman ito na tuna and healthy din siya. Tapos meron lang akong banana. Kain. Sino yung mga ganitong timbahay lang kapag day off? Kayo guys, day off ko ngayon pero hindi ako lumabas ng buong maghapon. Nasa loob lang ako ng kwarto. Bali 5 o'clock na ngayon. Nagutom na, kaya yun maghanap muna tayo ng kakainan. Dito sa malapit lang sa amin, 10 minutes walk. And we are here at Longping Market. Tayo naman, ang sahig, basang-basa. Maghapon talaga as in umuulan. Ngayon lang tumila, kaya nakalabas na ako. Kinain ko nga lang kanina ay yung sandwich, tapos may palaman na tuna, and then saging. Tapos yun, Facebook, tawag sa pamilya, tawag sa mga bata. And then, ngayon, sinipag nang lumabas. At gutom na. Yun lang yung kinain ko. Nakahiga lang naman tayo, kaya wala namang problema. Pero ngayong dinner, wala talaga akong makakain. So, labas na lang tayo. Maghahanap tayo dito. Malapit lang to sa amin guys. Doon tayo sa taas. Mayroon dyan kainan na mura din. Around $40. May kanin ka na ulam and drinks. Ayan yung sinasabi ko sa inyo. Fairwood. Tingin tayo kung magkano. Minsan kasi kapag may oras din kasi yung mga food, halimbawa sa breakfast, tea time, and dinner. Ayun, meron ngayon $37 lang guys, o $34. 33. Ayun, mura pa ngayon guys. Kaso wala pala, tea time pala to guys, walang rice. Baba muna ako guys dahil hindi pa available yung kanilang dinner. Ngayon ay tea time pa daw. Mamaya daw 5:30 sa kanila ilalabas yung pag-dinner. Mag-ante pa ako ng 30 minutes. Aming pagpapatiles. Na ulit tayo. And medyo tumaas yung mga presyo nila. Tingnan nyo, naging $60, $50 na siya. Meron na, 5 o'clock na ngayon. So, open na yung for dinner. Kaso, parang mahal ngayon ng mga ano nila, no? Ito yung order natin. Ano siya, cheesy with chicken. Tapos may cheese na with vegetable din siya, with rice na rin yan. Tapos milk tea, hot milk tea. Kain. Kit dito guys, so orange na orange yung color niya, no? Ano na tayo, yung kisame na. Dahil bawas-bawasan man lang yung init. Pero may mga nagko-comment din dito guys na sabi nila, kailangan daw nagpalagay ako ng insulator, dun sa pinaka-yero kasi nga color roof yung ginamit ko. Eh, wala. Hindi naman nilagyan ng mga gumawa. Ewan ko ba kung bakit. So, ayan. Nagpakisami na lang. Okay naman na daw. Kahit nga daw pumunta ka sa mga ilalim ng puno, yung init talaga. Grabe daw talaga. Ramdam talaga. Kaya yung iba laging mga nasa paliguan na lang para mabawas-bawasan lang yung init na nararamdaman nila. Si Jillian nga ang nag-video nito guys. So, nalagyan na rin yung mga gilid-gilid, yung mga kulang. Tapos, ayun yung kwarto natin na master bedroom doon sa may gilid ng ref. Wala pa yung tiles. Sa susunod na ulit, pag-ipunan muna natin ulit yung 2 kwarto na wala pang tiles. Tapos, yung kusina natin, okay na rin pala. So, ayun na nga ang nagastos natin dito ay nasa 28 to $30. 30,000 pesos guys. 28 to 30,000 pesos. Tapos, labas pa din yung kain nung naggagawa. Tapos, syempre, libre na rin yung ating labor. So, carpentero lang yung binayaran natin. And, 4 days lang din siyang ginawa. So, ayun. Ang ganda, no? Ang aliwalas na puro puti ang makikita mo. Pero, papipinturahan ko pa yung pader namin. Pag-uwi, siguro. Bahala na kung kailan. Marami pa din tayong pag-iipunan eh. Yung tiles sa kwarto, yung sliding window, tapos itong counter o wala pa rin siyang tiles na nakalagay. Tapos ito na yung ating kitchen. Yung ilalim na yan guys ng lababo, hindi na pinalagyan ng tiles ni Papa Aldin kasi lalagyan naman daw ng cabinet. So sabi ko sa kanya, kahit yung ilalim ng counter, lagyan mo para malinis tingnan. Yung ilalim naman ng lababo is lalagyan ng buhos na semento na lang, tapos cabinet daw. Okay na rin nga naman kasi nakatipid na tayo sa tiles, diba? Hindi naman yung makikita. So, ito ang lahat ay 93 piraso guys na nabili ni Papa Alvin. Yung tiles. May mga sobra-sobra nga, yung mga putol-putol ba. Pero okay na rin yan. Tuwang-tuwa na yung mga bata maghihiga dyan sa sahig. Hindi na madumi masyado.
Isasamudan ko pa dito. Sasamudan ko pa dito, mamaya. Magpupunas pa. Grabe yung pagtitipid ko ngayon guys para dyan sa ating pinapagawang bahay and sila din sa Pilipinas. Pero hindi naman to the point na toyo na lang ang iuulam. Pero meron pa rin naman. Pero sabi ko sa inyo maggulay-gulay muna kayo. Damihan nyo muna ang mga gulay-gulay at makatipid-tipid, healthy pa. Ako naman dito sa Hong Kong tipid na tipid din kada day off. Minsan na nga lang ako lumabas. Tapos pag nasa loob ng bahay kung anong nandyan, kain. Leftover para makatipid yung mga tira paggabi. Tapos isang beses na ako kakain sa labas. Yan nga, tinatanghalian ko na lang ng gising ko kapag day off para yung breakfast ko tsaka yung lunch ko mag-isa na yun. Isa na lang yun. Tapos yung dinner na lang problemahin ko, diba? Minsan, nabili na lang ako ng prutas bago mag-day off. Like na kasing day off ngayon guys. Hindi na sila nagre-request ng OT. Hindi rin naman ako nagre-request. Kapag gusto lang nila akong pa-overtime, saka lang ako nag-overtime. Ayun. Kaya, wala masyado ngayong buwan. Wala akong overtime. So, hapit ako sa pag-vlog na lang. Dahil may day off naman tayo. Tapos, sa Facebook din, ganyan. Para ma-extra income pa din. Tapos, nagtitinda ulit ako ng bayong guys. May mga order na naman sila. So, nagpapagawa na naman tayo ng bayong. Naalala nyo dati nung nagtitinda ako. Nung buntis pa ako. Nung nanganak na ako. Bago pa ako mabuntis, nagtitinda kami ng bayong. Ngayon, pagpapatuloy na ulit natin, may mga umu-order na ulit nagtatanong sa atin. Nga pala sila so, dahil isa na naman yun sa extra income natin. Dadalhin na dito sa Hong Kong guys. Sana may magustuhan. So, gustuhan nila. May umu-order kasi na nandito 5 piraso. Malay mo, yung mga pagbibigyan niya, baka magustuhan din. Tapos mag-order ulit para pambigay ulit sa mga kaibigan nila. Yung mga ganun. Bagay-bagay dyan. Tingnan natin. Kapit na ako sa bahay, nagtapon na ako ng basura. Ganito tayo dati, di ba? Nag-vlog, magtatapon ng basura. Ngayon na lang ulit. Malapit na ako. Pahinga time na. Pagod. So, 3,000 plus yan guys. Pang isang buwan na nila yan. Kape, asukal, asin. Ang mahal na nga ng bilihin. Tapos ang mahal-mahal pa nga ng bigas ngayon. Grabe. Kaya naman pagka sa Pilipinas ka lang talaga, ewan ko na lang kung kakayanin mo. Kasi ang minimum lang naman sa Pilipinas ay 500 per day. Pagka empleyado ka, di ba? Tapos nasa Maynila ka, uupa ka ng bahay, bayad ka ng ilaw, ng tubig. Tapos yung mga personal things mo pa, yung pagkain mo pa. O saan na mapupunta yung 500 per day mo? May kaltas pa yun ng mga SS, Pag-ibig, PhilHealth. Ay, naku. Damit mo, sasampay dun. Sampay damit ko. Nani, yan, nanina. Inak mo, dati, nanina. Nagpakatong ano. Pero sumano pa yun. May yiris ka pang ginakain mo. Tatlong putahe na naman ang iluluto natin ngayon for the dinner. Ayos lang naman pero wag lang yung may sasaling maliit na kamay sana. Mas mahirap magluto kapag merong kasaling, alam mo na. Hayain na nga, kaysa manood ng TV. Naku, matagal pa naman. 1 oras mahigit ako magluluto, mag-aayos ng pagkain. Meron pala tayo ditong Baguio Pecha. Ito sa Pilipinas pero Chinese cabbage tawag nila dito. Tapos fishball and then gisa lang natin yan sa bawang at saka luya. Tapos meron din tayong pork chop. Marinate ko na siya. Tapos may video na ako nito and lalagay lang natin ng sibuyas. At sa pangatlong lulutuin ko naman ay itong sitaw na hiniwa na namin ng alaga ko ng maliliit. Tapos lalagyan natin ng egg. Omelette siya guys. Long bean omelette ang tawag. Bale, una ko nga niluluto is yung matagal lutuin. Katulad nito kasi gusto nila malambot na malambot yan. So matagal ko yung niluluto. Pinapalambot talagang maigi. Then yung pork chop. Pagka naluto-luto na yung inyong Baguio Pecha, ilagay nyo na yung fishball. Tapos sinunod ko na yung ating long bean. Ayan, ginisa ko lang yan sa bawang. Tapos may asukal, asin. Tapos saka nyo ilalagay itong itlog na binatin nyo. Tansyahin nyo, wag nyo masyadong damihan yung long beans or yung sitaw. Tapos tatakpan nyo lang yan na may mahinang apoy para mabuo siya. Then mamaya hihiwain nyo yun guys ng 4. Ayan, ganyan. Para
mabaliktad nyo. And then, okay na. Luto na yung ating pork chop. Kain na na. Lagay ko sa comment section yung recipe. Don't forget to follow, share. Bye! Sa wakas, day off na naman. Kaso matutulog na lang ulit kasi wala pang pera. Matagal pa ang sweldo. Martes pa. Pinapaluto na agad, pinapapalengke na agad, bagong salta na dito sa Hong Kong. Naku, kaya kayong nag-a-apply, asahan nyo na yung mga ganitong sitwasyon na one time ka lang tuturuan ng amo mo at tandaan mo lahat, isulat mo lahat, kung pwedeng picturean mo yung bawat dadaanan mo para hindi mo makalimutan. Kasi sobrang busy talaga ng mga amo dito. Yung ibang mga amo talaga lagi yan pumapasok sa mga trabaho nila, kaya ikaw lahat ang bahala. Basta tandaan nyo lang kapag nagluluto kayo, pinaka-importanteng sangkap lang is asin, asukal, oyster, paminta, tapos bawang. Hindi sila masyado nagsisibuyas dito ha. Sa mga amo ko, ganun kasi. And madalas, ganun lang talaga yung mga nilalagay. Tansyahin nyo lagi yung asin nyo, yung asukal, yung oyster. Minsan nga wala ng oyster, asin, asukal lang, paminta. Yun na yun, para sa mga nagigisa ng mga gulay-gulay lang, tapos yung steam-steam. Manood kayo ng mga niluluto natin dito sa Facebook and sa YouTube. Maraming mga tutorial dyan about sa cooking. Mga unang try nyo, ganun talaga. Hindi nyo pa masyadong makukuha yung mga panlasa nila. Pero kapag nagtagal-tagal na kayo, mga 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan, makukuha nyo din yan. Ako ngayon, okay na yung makaluto ko. Dati talaga, sablay lagi. Yung tip na sabihan ka na hindi masarap, pero nauubos naman nila kasi wala silang choice. Yun lang muna. Good luck sa mga baguhan. Marami ako yung mga tips sa pagluluto kung gusto nyo panoorin. So, i-scroll nyo na lang yung aking reels ha. Bye-bye! Hindi nga libre minsan ang breakfast namin dito sa Hong Kong. Madalas yan sa mga DH. So kung naghahatid ka ng bata, ito na yung paraan para makabili ka rin ng sarili mong breakfast. Hindi kasi sila nagbe-breakfast. So ayun, talagang mag-iisip ka na lang ng paraan kung paano ka kakain ng sarili mo. Meron naman silang mga siomai, baw-baw sa ref, kaso naka-freezer na, tapos iinitin mo pa. Ito madali lang, kaso bibilihin mo nga lang. Madalas ganito kami dito sa Hong Kong. As ng ulan guys. Tapos paparesan mo lang ito ng kape pag uwi ng bahay ko. Pag-uwi, linis, tapos mamaya luto, tapos magsusundo ng bata. Ganun araw-araw. Kapagod, no? Kaya muna, malapit na naman ang sweldo. Malapit na naman lumipad ang sweldo. Kala mo naman mahahawakan. Yung mga OFW ngayon, puro reels na lang ginagawa. Hindi na yata nagtatrabaho sa loob ng bahay. Yung mga reels naman ng mga yan, wala pang 1 minuto. Ano ba naman yung sa 24 hours makapag-upload sila ng 1 minutong video. Tapos nun, puro na sila linis. O diba, sinisingit lang yung extra income. Hay. Ano ba natin malalaman if i-renew tayo ni Amo? Para sa akin, matagal pa, sinasabi na nila yan and nagiging topic yan. Hirap pumasa na i-renew tayo ni Amo. Lalo na kung hindi naman kayo okay sa loob ng bahay. So kung ako sa inyo, ganyan na 3 months na bago kayo matapos is maghanap-hanap na kayo ng ibang amo. Kasi hindi natin alam yung mga utak ng mga yan. Baka mamaya early release ka. O edi, nga ka ngayon, hindi mo alam mo nag-aasa ka na i-renew ka, wala namang sinasabi, di ba? So kapag ganyan, 3 months na lang, maghanap na tayo ng ibang amo guys. Please, kung last minute na sinabi nila na i-renew ka nila, tapos mayroon ka ng ibang amo, yun ang sasabihin mo. Di sila na yung mag-ahabol sa'yo. Sabihin mo, ay, meron akong nahanap na ibang amo, ganito, ganyan. O, di ba? Mas okay yun. Kesa yung ikaw yung nga pagdating ng araw na wala kang mapupuntahan dahil na-release ka pa, hindi ka pa ni-renew, nga. Ito yung opinion ko ha, about dito. Hindi ko alam sa mga matatagal na nandito sa Hong Kong kung paano nga ba malalaman kung i-renew ka na ni amo. Comment down guys. Hindi ko alam. Wala pa akong masyadong idea. Buhay kunyang sa Hong Kong. Mag-market ID biro. Grabe, nakalimutan ko yung card kaya dami kong bit-bit. Receive you. Receive every 5 minutes. Thank you. Ay, si Hama.